Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa pinakamainit na tanong dito sa mundo ng cryptocurrency. At yan po ay kung may pag-asa nga ba itong si Picoin na umabot sa halagang $5. Yan, kung isa ka po sa mga nagmina or nakapag-ipon ng Picoin sa iyong Pi Network app noon, malamang ay sabik ka na rin na malaman kung kailan nga ba magkakaroon ng tunay na halaga itong si Picoin sa mga exchanges. Pero ang tanong po natin ngayon ay mas matindi. Maaari nga ba talagang tumaas ang presyo ni Picoin sa halagang $5? Kaya ayan, sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga analysis ng ilang mga eksperto, ang technical chart pattern ni Picoin at ang mga kondisyon na kailangan pong matupad. At syempre, malalaman din natin kung ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors at traders ni Picoin. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ngayon ay simulan po muna natin sa kung ano po ang kalagayan nitong si Picoin sa market. Ayan. Una ay kung tignan muna natin ang kasalukuyang kalagayan ni Picoin. Ayon po sa mga datos, si Picoin ay bumaba po ng halos 80% mula sa kanyang dating peak price na halos $3. Sa ngayon ay umiikot po ang kanyang presyo sa mga presyong 0.60 hanggang 0.70. Kaya yan po naglalaro yung kanyang price range. At base po dito sa nakikita natin ngayon is nasa presyong 0.63 po siya. Marami po ang nadismaya sa pagbaba ng halaga ni Picoin, pero ang pagtitignan natin ang malawakang perspective or pananaw, normal lamang ito sa crypto market. Lalo na po sa mga bagong token na hindi pa lubusang na isasama sa mga major exchanges o hindi pa fully launch ang kanilang mainnet. Sa kabila po ng pagbaba ay may mga analyst na nananatiling positibo. At isa na po rito si Ginoong Mon Jeff. Yan. Isa po siyang kilalang crypto analyst na nagsasabing malakas daw ang support zone ni Picoin sa presyong 0.60. Kaya yan po yung ating pag-uusapan dito. Yung kanyang ibinahaging tweet, yung kanyang ibinahagi na tweet na kanyang tweet rito. Yan, kung saan ay sinabi niya rito is Pi will explode to $5. In the last 2 days, millions of Picoins have been withdrawn from exchanges. This signals widespread adoption. Anytime Picoin will be going for $5. Kaya yan, talagang malakas ang kanyang paniniwala na sa kahit anong oras daw ay maaring umangat itong si Picoin sa presyong $5. Yan, kasi marami raw po kasing nagwi-withdraw sa mga exchanges ng kanilang Picoins. Kaya yan, meron na rin po siyang ibinahaging chart dito. Ayan, at yung kanyang projection dito. Ayan, pero ngayon is kasalukuyang marami po ang dismayado sa pagbaba ng halaga ni Picoin. Kasi ayan na nga, kitang-kita natin dito na talagang patuloy po siyang dito sa chart ay talagang tumaas siya tapos bumagsak po siya. At sa ngayon is nagko-consolidate po siya ngayon. At yan na nga yung sinabi ko kanina is nagko-consolidate po siya sa presyong 0.60 to 0.70. Kaya ayan, sa kabila po ng pagbaba na ito ay may mga analyst. Ayan, katulad ni Mon Jeff. Ayan po ulit na ayan, siya po ay may positibong nananatiling may positibong pananaw kung saan sa tingin niya ay sa kahit anumang oras ay pwedeng sumabog ang presyo ni Picoin at lilipad ito sa presyong $5. Kaya ayan, ibig sabihin nito ay kahit bumaba po talaga ang presyo ni Picoin ay maraming traders ang handang bumili sa presyong ito kahit hindi ito agad bumabagsak. Kaya yan. Ngayon is bakit po may mga naniniwalang aabot si Picoin sa presyong $5 katulad nitong si Mon Jeff. Yan, si Ginoong Mon Jeff. Hindi lamang po kasi siya ang naniniwalang aabot sa $5 itong si Picoin. Marami ring iba. Yan, marami pang iba na malakas ang kanilang paniniwala na kayang abutin ni Picoin ang presyong $5.
At ang dahilan po dito ay meron po kasing tinatawag na bullish formation. Yan, ang ibig sabihin nito ay may posibilidad po na tumaas ang presyo ni Picoin sa mga susunod na buwan, lalo na kapag lumabas na ang full version ng Pi mainnet at naging available na ito sa mga malalaking crypto exchanges. Kasi sa ngayon ay na-launch na nga ang Pi network, kaso ay hindi pa ito fully launch. Ayan, parang hindi pa full version. Ayan, kaya kung sakaling nailabas po yung kanyang full version, ay talagang dito natin makikita yung talagang magiging presyo nitong si Picoin. Lalong-lalo na pag naging available ito sa mga malalaking crypto exchanges. Yan, pangalawa ay si Picoin or Pi Network ay meron po siyang malawak na community or napakalaking community. At yan, bilang mga pioneers, ayan, bilang matagal na pong pioneers or member ng community na ito, ay alam na alam po natin ang tungkol dyan. Kasi mula pa noong taong 2019 ay milyong-milyong tao na po sa buong mundo ang nagmimina dito ay Picoin gamit lamang ang kanilang cellphone. Ang community engagement ay napakalakas na rin po. At sa crypto, tinatawag po natin community is power. Ayan, isang kapangyarihan ang community at malaki po talaga ang epekto nito para lumago ang isang project. At kapag dumami po ang mga gumagamit o users, ang epekto nito, madalas na epekto nito ay tumataas rin ang demand. Kaya kung pag tumaas ang demand habang limitado pa rin ang supply, ito po ang siyang magtutulak sa presyo para ito ay umangat. Ayan. Ngayon is ano naman po ang mga kondisyon bago po umabot sa presyong $5 itong si Picoin. Yan, wag po tayong agad-agad umasa kasi hindi ibig sabihin na may potential itong si Picoin na umabot sa $5 ay sigurado na. Marami pong kondisyon na kailangan pong matupad bago po magawang marating ni Picoin ang presyong $5. Una ay kailangan po niya ng mass adoption or malawakang paggamit ng Picoin sa totoong buhay. Kung magagamit po si Picoin bilang pambayad sa mga produkto o serbisyo, magiging mas valuable po ito. Ikalawa, kailangan po ng integration sa mga major exchanges, lalo na kay Binance, Coinbase at saka Kraken. Kapag nailista ito sa mga malalaking exchanges na ito, mas magiging accessible po si Picoin sa mga investors at traders at mas tataas po ang tsansang tumaas din ang kanyang demand. Pangatlo ay dapat po maging transparent at saka successful ang kanilang mainnet launch. Marami pa rin pong tanong tungkol sa technicalidad or technicals ng kanilang technical aspect ng kanilang blockchain, decentralization at kung paano po mapapanatili ang security ng network. Panghuli ay dapat malinaw po ang kanilang tokenomics. Yan, ilan ba ang total supply ni Picoin? May burning mechanism ba? Paano po ang distribution sa mga early miners? Lahat ng ito ay nakakaapekto sa presyo sa long term. Pero meron po tayong update tungkol sa tokenomics ng Pi Network at inilabas po nila yan. Kaya meron na po tayong video dyan tungkol sa tokenomics na ito. Kaya kung pag hindi po pa ninyo napapanood yan ay panuorin na rin po ninyo. Yan, ngayon is pag-usapan naman po natin kung ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors nitong si Picoin. Yan, ngayon bilang Pinoy na kung saan ay kasama po tayo bilang napakaraming community member ng Pi Network, malaga pong malaman natin ang potensyal ni Picoin. Kung sakaling umabot nga itong si Picoin sa presyong $5, yan, at meron po tayong 1,000 na Picoin holdings, ibig sabihin ay meron po tayong halagang $5,000 o mahigit 280,000 pesos sa kasalukuyan base sa palitan ng dolyar, yan, peso to dollar. Malaking tulong po ito sa atin, lalo na kung ginamit lamang natin ang ating cellphone para imina ito noon. Yan, passive income na, wala pang kapital. Kaya yan po yung matindi dyan. Pero tandaan natin, sa crypto ay wag po tayong umasa sa hype. Importante po ang research, pag-intindi sa project at ang pagiging updated sa mga developments. Hindi porket sinabi ng isang analyst na bullish ay susunod agad tayo. Kailangan po natin ng sariling desisyon base po sa facts at saka data.
Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay si Pi ay isang interesting na project. Mula po sa konsepto na kahit sino ay pwedeng magmina gamit lamang ang cellphone hanggang sa pagkakaroon po ng milyong-milyong users, hindi ito basta-basta. Pero hindi rin ibig sabihin nito na guaranteed ang success. Ang daan patungong $5 ay mahaba at maraming pwedeng mangyari. Kung maganda po ang direksyon ng development, kung magiging transparent ang team, at kung mapapatunayan nilang meron silang tunay na value na dinadala sa blockchain ecosystem, hindi po malayo mangyari ang target na ito. Kaya para sa akin, itong si Pi ay parang isang binhing itinanim. Kung aalagaan po ng maayos, pwede itong maging punong nagbibigay ng bunga. Pero kung pababayaan, baka mabulok lang ito sa lupa. Ayan, sa kabuuan, yan ay posible nga ba talagang umabot sa $5 itong si Picoin? Ang masasabi ko po rito ay oo naman, posible. Pero hindi po talaga madali. Kailangan po ng tamang conditions, timing at saka matibay na foundation. Sa ngayon, ang pinakamagandang gawin natin bilang mga Pinoy ay mag-obserba, mag-research at huwag po tayong gumamit ng pera na hindi natin kayang mawala. At higit po sa lahat ay maging matalino po tayo at responsable sa ating pag-i-invest. Dahil ang crypto ay hindi lamang po tungkol sa kita, kundi sa pangmatagalang pagbabago na maaring magbigay ng pag-asa at saka oportunidad sa marami. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.